Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cram Suzy at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Nang isuka ang silkworm chrysalis ng Aeron, isang grupo ng mga insektong dugo ng ahas, ang biglang naging labis na nasasabik sa buong espasyo sa ilalim ng lupa. Pumihit sila patungo sa Aeron, alinman sa nag-iisa, o ang mga ito ay napilipit, o nag-drill sa lupa, o nahulog mula sa tuktok ng kuweba. Itinaas din ng malaking silkworm chrysalis ang hindi mabilang na kasuklam-suklam na mga galame nito at iwagayway ang mga ito ng hindi maayos. Sa uhog, nakadilat ang mga mata ni Aeron. Kahit na siya ay hirap na hirap sa oras na ito, gayunpaman, ang mga mucus na ito ay parang pandikit. Gaano man ito gamitin ng Aeron, lagi itong lumiliit ng may lakas, na hindi lamang nagpapalinas sa lakas ng Aeron, ngunit halos maubos din ang Aeron. Sa pagtingin sa hindi mabilang na malalaking at kasuklam-suklam na pulang uod na patuloy na lumalapit sa kanya, si Aeron ay walang ibang pagpipilian kundi ang pag-igting ang kanyang mga ngipin. Kaya lang nalaglag ang tigre at ang araw ay binubuli ng aso. Ngayon kahit ang mga underground worm na ito ay nagagawa na nila ang gusto nila. Biglang, sa oras na ito, ang silkworm pupa ay biglang gumawa ng kakaibang ingay. Sa sumunod na segundo, ang mga insekto ng dugo sa paligid ay biglang tumangala sa Aeron na parang ahas, puno ng pagsalakay. May kakaiba pang tunog. Sa sumunod na segundo, tumagilid ang leeg ng bloodbug at direktang sumugod sa Aeron. 10,000 ahas ang pag-atake, napakasama. Halos kasabay nito, ang hindi mabilang na mga insekto ng dugo ay na-drill out o nahulog sa lupa at mga butas sa isang pagkakataon, at ang Aeron ay direktang napalibutan sa isang iglap. Bilang karagdagan, ang mga insekto ng dugo ay sumugod sa paligid. Sa isang iglap, sila ay nasa gulo, parang maayos, magkakaugnay sa isa't isa, at patuloy silang nag-drill sa uhog ng paisa-isa. Sa mucus, naramdaman ng China at South Korea ang hindi mabilang na mga madulash na bagay na direktang dumarating. Sa loob ng ilang sandali, nakaramdam sila ng labis na kasuklam-suklam at hindi nila mapigilan. Biglang, isang galame sa silkworm chrysalis ang biglang nag-drill sa uhog. Sa galame, biglang bumukas ang puwang sa itaas, tumambad ang matatalim na ngipin sa puwang, at biglang kumagat sa binti ni Aeron. Naramdaman lang ni Aeron ang pananakit ng kanyang binti, at biglang tumalsik ang dugo sa sugat sa lugar. Ngunit bago pa magkaroon ng anumang reaksyon ang Aeron, ang mga insektong iyon ng dugo, nag-drill man sila o gumagala pa sa labas, ay sumugod sa bibig ng pinagmumulan ng dugo na parang baliw pagkatapos makita ang dugo. Hindi maibuka ni Aeron ang kanyang bibig, ngunit nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin at nagbigay ng masakit na ugong. Ang mga nakatutuwang insekto sa dugo ay hindi lamang nakatutuwang uhaw sa dugo, kundi pati na rin sa sobrang sakam. Ang hindi mabilang na mga insekto sa dugo ay nagpatuloy pa rin sa pag-drill sa katawan ni Aeron kasama ang sugat. Saglit lang, naramdaman na ng Aeron na hindi bababa sa 12 ng mga bulate sa dugo ang desperadong tumutusok sa karne. Kasama nila, mas maraming galame ang nakaunat mula sa silkworm chrysalis at malapit nang sasalakayin ang Aeron sa lahat ng dako. Gayunpaman, nang aakyat na sila sa ere, biglang huminto ang mga galame na iyon. Sapagkat sa oras na ito, pagkatapos ng pagsuso o paghipo ng dugo ng Aeron, ang mga insekto ng dugo ay dumagsa, isa-isang biglang kumikislap at bumagal, ang ilan sa kanilang mga katawan ay nagsimulang matuno ng nakakalason na dugo, at ang mga inhaler ay direktang nahulog, at ang mga likurang katawan ay naging isang pool ng itim na dugo. Kahit na ang pinakaunang galame ay natunaw ang ulo nito sa oras na ito.
Ang nakakalason na dugo at malakas na toxicity ng katawan ay maaari pang matuno ang lahat ng bagay. Maihahalin tulad ba ito sa maliit nitong uod sa dugo? Z. Ang galame ay tila may napansing kakaiba sa uhog. Pagkatapos ng kaunting pagwawalang kilos, biglang bumukas ng galit ang puwang sa tuktok ng bawat galame, nagsiwalat ng napakalaki at parang ngipin. Pagkatapos noon, bahagyang tumalikod ang 12 ng galame, at biglang bumalik ang mga galame na natunaw sa kanilang mga ulo. Sa sumunod na segundo, bigla silang sumugod patungo sa Aaron. Po, po, po. Sa gitna ng mga uhog, tanging ang tunog ng hindi mabilang na karne ay napunit. Ang malalaking bibig ng mga galame na iyon, tulad ng mga gutom na lobo, ay nakakabaliw na kumagat pagkatapos nilang sumugod sa Aaron. Sa oras na iyon, ang dugo ni Aaron ay bumubulwak kung saan-saan na para bang siya ay binugbog ng hindi mabilang na mga butas ng dugo. Sa malaking dami ng dugong bumubulusok ng husto, ang mga insekto ng dugo na may taas na halos kalahating metro na nakasalansan sa Aaron ay naging mas mabaliw sa ilang sandali. Direkta at walang ingat silang nag-drill sa uhog mula sa iba't ibang lugar, at pagkatapos ay tumalon sa bibig ng dugo, tulad ng ngayon, at piniga sa kahabaan ng sugat. Sa loob ng ilang panahon, sa uhog lamang, 12 ng mga sugat ng Aaron ang nagdala ng hindi bababa sa halos 100 mga bulate sa dugo. Kahit na patuloy silang nilalason ng makamandag na dugo, mas marami pa rin ang mga bulate sa dugo na hindi nakakain ng dugong nakakabaliw. Sa ilang panahon, 10,000 insekto ang kumain sa kanilang katawan, at Aaron sa panahong ito. Sakit. Ang sakit ng 10,000 insekto. Ngunit ang higit na nagpapabagsak sa mga tao kaysa sa sakit ay ang epekto ng puso. Hindi mabilang na mga uod ng dugo ang sinubukang mag-drill sa katawan ni Aaron sa pamamagitan ng sugat. Sa kanilang numero, naniniwala ang Aaron na maaaring hindi malinaw kung ang lason na dugo ay maaaring lason silang lahat, ngunit tiyak na mauubos siya ng mga taong ito. Ang pagtulo ng tubig ay maaaring magsuot ng mga bato, at kahit na ang pinakamalakas na nakakalason na dugo ay maaaring maubos. Bago ang gayong siksik na bilang ng takot, ang lahat ng iba pa ay isang tigre ng papel. Ang tanging paraan ay ang sirain ang laro. Ngunit kung paano masira ang laro ay isang napakalaking at mahirap na tanong. Kung ito ay madadala, ano ang problema sa maliit na bug sa dugo? Ngunit ang Aaron sa oras na ito ay tila walang pinagkaiba sa mga may kapansanan. Pabayaan ang paglaban, kahit ang malagkit na pakete ay hindi maaaring sumugod. Ano pa ba? Bakit hindi mo pakasalan ang anak ng Phoenix? Humingi ng gulo, maya-maya lang, may biglang lumabas na boses sa isip ko. Nang hindi nag-iisip tungkol dito, alam ni Aaron na ito ang Magic Dragon. Hindi mali ang sinabi ng Phoenix. Nasa katawan mo ang dugo ng Magic Dragon ko, at may kapangyarihan ka ng kaguluhan. Kasama ang espesyal na konstitusyon na ginawa ng gininto ang katawan sa iyong katawan, kung mayroon kang dugo ng Phoenix na tutulong sa iyo, hindi ka magiging invincible sa maraming baka, pero at least, hindi ka pinapahirapan ng mga general na ito kahit gusto mong mapalapit sa katawan mo, panaginip lang yon. Nako, sayang naman at hindi maisip ng iba. The other side of infatuation is stupidity. Ikaw kasi, bakit? Magbabasa ka ng mga banal na kasulatan dito bago ako mamatay. Sumagot si Aaron. Walang pagkakaiba sa pagitan ng immortalidad at kamatayan, ngunit ito ay isang oras lamang. Magic Dragon Baji Bibig, ang mga uod na ito ay kontrolado ng matandang inang uod. Ang tinatawag na magnanakaw ay unang hinuhuli ang hari. Kung gusto mong masira ang laro, dapat mong patayin ang matandang inang uod, gayunpaman, nakikita ko ang sitwasyong ito. Kung papatayin mo ang matandang inang uod, ang mahahabang uod na ito ay maaaring hindi sumuko. Ang paglalaro ay tila isang patay na laro, nagsasalita tungkol dito, ang mahiwagang dragon ay nagwagayway ng kanyang ulo, pagkatapos ay sasabihin mo, ano ang pagkakaiba ng iyong immortalidad at kamatayan. Then please read the scriptures you just said to yourself. Mukhang mabubuhay ka kung mamatay ako. Galit na sabi ni Aaron. Hoy, tingnan mo ang mga paninda mo. Wala kang alam na magandang dragon heart. Sa tingin mo ba lumabas ako para basahin ang kasulatan para sa iyo? Naparito ako para tulungan ka, tanga ka. Tulungan mo ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko ngayon. Ano pa ang magagawa mo kung mabubuhay ka sa katawan ko? Shit, kung nakakagamit ng energy ang anak mo,
Pwede ko bang takutin ang matandang ina sa pamamagitan ng paggalaw ng Magic Blood at Dragon Shadow? Baluktot ang bibig ng galit ng Magic Dragon. Walang magawa si Aaron, ibinaling niya ang kanyang mga mata at sinabing, kung magagamit ko ito, kailangan pa rin kita. Magpapakamatay ako, sabi ng Magic Dragon, wala akong pakialam. Anyway, hindi mo mawawala ang dragon power ko. Well, si Kuya Long ang pinakamakapangyarihan, at mamatay ka kasama ko kapag natapos na ang kapangyarihan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, ikaw, ang Magic Dragon, nagalit, at saka bumantong hininga, kung gusto mong gawin ito muli, hindi kita tutulungan. Talagang may paraan ka, ano yun? Uod lang ako sa lupa. Kahit libu-libong taon na siyang nag-ensayo, isa lang siyang hamak na dragon sa huli. Ano ako? Isa akong Magic Dragon. 10,000 lolo na mas mataas sa kanya. Kahit hindi ako makapagtrabaho, ilang minuto na lang gusto ko na siyang linisin. Pagkarinig nito ay agad na binago ni Han Sansan ang kanyang nakaraan. Sa loobin, Dragon Master Niu Pai, ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi mo ako papayag ang lumabas at sumigaw. Matagal ba si Lolo? Ikaw, nagalit ang Magic Dragon, gusto mo bang lumabas ng buhay? Sabi mo, gusto ko, sabi ni Aaron. Anyway, nakagawa na ako ng plano, kung kinakailangan, mas mabuting mabuklod ako kaysa makagat ng mga kasuklam-suklam na insektong ito. Lolo Long, paano ito magagawa ng apo ni Han kung alam niyang hindi niya magagawa? Tiyuhin mo. Tahimik na sabi ni Aaron, kunin mo, handa na at pakinisin ang iyong maliit na asno. Makinig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bago ako magalit, ang susunod na hakbang. Hindi nakaimik si Han Sani, nag-concentrate muli, kinuyam ang kanyang mga kamay at naghintay ng pagkakataon. Ngunit noong handa nang umalis si Aaron, bigla niyang narinig ang isang nainumin sa kanyang ulo. Kung gusto mong sirain ang matandang inang ito, dapat mong saksakin ang kanyang ina. Pagkarinig nito, si Aaron ay natigilan at natulala. May sakit ka ba? Halos sa oras na ito, tila gustong lumaban ng Aaron. 12 ng mga galame ang sabay na itinaas at direktang sumugod sa bibig ni Aaron. Shit! Tignan mo tong postura na ito, sino ang sumaksak sa kanino? Poke! Shit! Sa isip ko, halos magkasabay ang boses ng Magic Dragon. I asked you to stab his tentacle. Sword, where's your fucking sword? Stab. Shit. Biglang nagmuni-muni si Aaron nang marinig niya ito. Talagang ang mga salita ng tigre at lobo ng kanyang lola ng Magic Dragon ang nagpamali sa kanya ng ilang panahon, na humantong sa pagkataranta sa mga natulala na mga Diyos. Bahagyang gumalaw ang kamay, kinuha ang Jade Sword at hinawakan ito sa kamay. Gayunpaman, hindi nagmamadaling magsimula ang Aaron, ngunit tahimik na naghintay. Kung gusto mong sandutan ang galame na iyon, kapag ang iyong katawan ay puno ng uhog at sobrang malagkit, ang aksyon mismo ay limitado. Bilang karagdagan, mayroong hindi mabilang na mga insekto ng dugo sa iyong katawan ngayon. Kung mahirap ka, imposible. Sa makatuwid, kailangan nating maghintay para sa pagdating ng oras. Halos kasabay ng pagtusok ng galame sa uhog, biglang gumalaw ang Aaron dito. Una, ipinasok niya ang isang kamay sa nakabukang bibig ng galame. Hindi siya natakot na simutin ang laman sa kanyang kamay gamit ang kanyang lag-ari na parang ngipin, at itinusok ang kanyang mga ngipin gamit ang isang kamay. Sa oras na iyon, ang galame ay nagalit at nanginginig ng husto, sinusubukang alisin ang Aaron. Ngunit halos kasabay nito, sinamantala ng Aaron ang pagkakataong ito upang makahanap ng puwang. Biglang tumalikod ang kanang kamay niya at hinawakan ang Jade Sword. Pagpuntirya nito, may tumagos na espada. Pagkatapos ay hawak ng isang kamay ang hawakan ng espada, at ang isang kamay ay nakatali pa rin sa kanyang mga ngipin. Kahit anong pagyugyug niya, hindi pa rin mabitawan ni Aaron ang balat at laman na naglalagari ng ngipin sa kaliwang kamay, ngunit hindi pa rin mabitawan ni Aaron. Dahil alam niyang baka ito lang ang pagkakataon. Kapag na-miss niya ito, hindi na siya babalik. Ano ang susunod? Iginiit ni Han Sani na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagmamadaling sinabi. May nakikita ka bang puting marka sa gitna ng Silkworm Chrysalis? Bulong ng Magic Dragon sa utak niya. Iyon ang kanyang fatal point. Sumimangot si Aaron. Eksakto, tumango ang Magic Dragon, pero huwag kang umatake dyan.
Sabi ko, matandang inang uod ito. Kung mamatay ito, natatakot akong hindi susuko ang mga uod na iyon. Dati wala kang problema, pero ngayon mahirap na makatakas sa kamatayan, intindihin mo, tulad ng mga bubuyog o langgam, kung mayroon kang queen ants at queen bees, kung ikaw ay atakihin, magagalit ang kanilang grupo. Ba-atake, at pagkatapos ay subukang lumibot sa likuran niya. Sa bawat pag-atake niya sa iyo, tiyak na may tunog, at ang tunog ay nagmumula sa likuran. Kung gusto niyang pumunta doon, dapat ay ito ang lugar na ginagamit nito upang makipag-usap sa mga uod. Kung masisira siya doon, magkakaroon ng kaguluhan. Then we will take advantage of the chaos. I see. Tumango si Aaron at ibinalik ang tingin sa ibang galame na papunta dito, bigla ding umangat ang galame sa gilid na ito at pilit na tinatanggal ang sarili. Hindi niya pinansin ang katawan niya, ay puno ng dugong mga mata, at hindi niya makita ang laman at buto sa kanyang kaliwang kamay sinamantala niya ang kanyang kanang kamay upang ilabas ang mahabang espada, at ang kanyang kaliwang kamay ay sinamantala ang pagkakataon upang pilitin ang kanyang katawan na tumalon, diretso sa galame pagkatapos nito, umupo siya sa kanyang galame habang ang jade sword ng kanyang kanang kamay ay tumusok sa kanyang galame. Ang kanyang katawan ay dumausdas din pababa sinaksak mula sa ulo ng kanyang galame hanggang sa ibaba ang galame ay agad na sumabog sa masakit na katas sa oras na ito, si Aaron na lumapag sa harap ng silkworm chrysalis, nahuli ng sinasaktan niya ang kanyang galame, at isang espada ang tumusok sa puting marka nito gaya ng sinabi ng Magic Dragon, tila ito ang nakamamatay na punto. Nang mapansin niya na ang Aaron ay direktang umaatake doon, nagmadali siyang bumalik sa marka ng likas. Ngunit halos sa oras na ito, ang espada sa kamay ni Aaron ay biglang nagbago ng direksyon at direktang sinaksak ang mga tropa sa itaas ng marka nito. Sa pagpasok ng espada, tumalikod si Aaron at tinapakan ang espada sa pamamagitan ng pagkuha sa posisyon ng espada. Pagkatapos ay tumalon siya ng malakas at diretsyong lumapit sa likuran nito. Pagkababa niya, tumingin si Han Sanchen sa kanyang likuran at malumanay na ngumiti. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!